6 na Chinese oil tanker pinabalik ng US Navy sa Iran. Matinding balita to mga kababayan, mga guys, no? Matinding ngayon si Donald Trump ay yung bumili ng oil sa Iran pinabalik ng US Navy. Matindi to. At isa pa, China at Iran nakiusap na kay President Trump. Okay to mga kababayan, no? Itong ating sama-sama nating panonoorin to mga kababayan. Ito yung matitinding balita ngayon sa Middle East, sa gera ng Amerika, Iran at Israel. Okay na, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please paka-subscribe kay Good News Philippines. Okay na, umpisa na natin. Ayon sa US Central Command, sa loob ng 24 na oras, simula nang ipatupad nila ang pagharang. 6 na barko na ang sumunod sa direktiba ng puwersa ng Amerika na bumalik sa Iran port. Ibig sabihin nito mga kabayan, hindi sila pinadaan ng Amerika dahil sa dala nilang mga langis na mula sa Iran. Paglilinaw lang, ang blockade ay nakapokus lamang sa mga barkong papasok at lalabas mula sa port o baybayin ng Iran. Ibig sabihin, target ng Amerika na hindi makabenta ng anumang langis ang Iran sa sinumang bansa. Ibig sabihin nito, kung merong mga barko na nakakalabas sa Strait of Hormuz, ang langis na ito ay hindi mula sa Iran. Posibleng ito ay galing sa United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait o Bahrain. Matinding puwersa ang inilagay ni President Trump sa napakakritikal ngunit napakahalagang daluyan na siyang itinuturing na lifeline ng pinagkukunan ng langis ng maraming mga bansa sa mundo. 10,000 mga mandaragat, marines, at piloto ng Estados Unidos. 18 mga barko at daang-daang mga eroplanong pandigma ang kabilang sa US blockade na ito. Hindi lamang... Teka no, tignan nyo naman mga kababayan matindi ang ginawa ng Amerika. Talagang totally black ang mga oil tanker na galing sa Iran. Ibig sabihin nun yung mga bumibili ng langis sa Iran ay totally black. Yun ang ginagawa ng Amerika. So paano to mga kababayan? Matinding matinding pagkilos to ng Amerika, no? Talagang wala nang kikitain. Babagsak ang ekonomiya ng Iran pag ganito ang ginagawa ng Amerika. Ayos to. Yan mga kabayan, dahil ang ikatlong carrier strike group ng Amerika ay paparating na rin upang suportahan ang USS Abraham Lincoln at USS Tripoli sa Gulf of Oman. Kasalukuyang naglalayag ang USS George W. Bush aircraft carrier sa gawing Southern Africa at ito ay nakatakdang dumating sa US Central Command Area of Responsibility sa susunod na mga araw. Dala nito ang dose-dose ng mga fighter jets, cruiser at destroyer upang suportahan ang US blockade sa Strait of Hormuz. Nasa Mediterranean Sea naman ang Carrier Strike Group Gerald Ford. Hindi ito umalis at patuloy na nakabantay malapit sa Israel. 3 aircraft carrier, 1 amphibious ready group, daang-daang mga eroplano at barkong pandigma at libo-libong mga sundalo ang handang harapin ang banta ng Iran at mga proxy nito sa gitnang silangan. Tinawag naman ng Iran na piracy ang ginawa ng Amerika. China, tinawag na mapanganib at responsable ang USA blockade. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。 Pero para kay President Trump, tignan nyo naman mga kababayan itong mga Chekwa irresponsible daw ang ginagawa ng Amerika. Kasi nga kaya silang nasabi nila yon dahil nga diyan sila bumibili ng langis sa Iran at isa pa magkaibigan yan ang Iran at China. At isa pa dinan nyo naman ba't na magiging irresponsable ang ginagawa ng Amerika? Tingnan nyo naman bakit yung ginagawa nila sa West Philippine Sea natin, 'di ba napaka-irresponsible din, 'di ba? kaya nga nakikita nila yung ginagawa nila
sa maliliit na bansa sa ginagawa ng Amerika. Kaya nga panayang reklamo ng China na irresponsable. Samantalang sila nga ang irresponsable sa ginagawa nila sa West Philippine Sea, 'di ba? Sila ang naghaharas ng mga ating mga tropa diyan sa West Philippine Sea. Kung ano-anong ginagawa nila diyan na pangharas. Ang kanyang bagong paraan upang payukuin ang Iran leader na hindi nila kayang i-hostage ang ekonomiya ng maraming mga bansa at makipag-deal sa Amerika na hindi sila kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Bilang patunay na hindi biro ang puwersang inilagay ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz, ipinakalat ng US Central Command araw man o gabi ang kanilang A-10 Thunderbolt upang suportahan ang mga barko ng US Navy sa anumang banta ng Iran military. Ayan, kung makikita nyo mga kababayan lumilipad ang mga eroplano ng Amerika na walang tumatarget na missile. Ibig sabihin, nanghihina na mga kababayan ang military ng Iran. Wala na sila mga air defense. Sa ibang balita naman, matapos sumang-ayon, suportahan at pumabor sa pagtatayo ng US Military Oil Depot sa Gulf of Davao, ang Armed Forces of the Philippines, Davao City, opisyal namang naglabas ng kanilang pahayag ng pagtutol sa pagtatayo ng foreign military facilities sa mga nasasakupan nito. Giit ng lungsod ng Davao kung ang planong ito ay hindi makakatulong sa nangyayaring sigalot sa gitnang silangan, pagbaba ng presyo ng langis at mga pangailangan ng mga tao doon, hindi nila ito susuportahan. Armed Forces of the Philippines nanindigan na ang inilabas na resulta ng mga pagsusuri sa nakuhang mga dilaw na plastic bottle sa mga Chino sa paligid ng Ayungin Shoal ay naglalaman ng nakakalasong cyanide. Ang impormasyong ito ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. But if you see the scope of the damage to the corals, based on our assessment, it goes way back before. Ayan tingnan nyo naman mga kababayan Ang Chinese pala, sila pala ang lumalason sa ating karagatan dyan, no? May nakuha, may natuklasan na mga cyanide. Talaga malupit to, no? Malupit talaga tong mga Chinese, no? For February 2025. We could not yet give an exact date when they started using this, but in the past we have had reports of Chinese fishermen using illegal fishing methods that would include the use of cyanide and fine meshed nets. Based on what we have monitored, based on the patterns that we have uncovered, this is a deliberate attempt not only to destroy the environment, but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. Pilit namang itinitanggi ng Chinese Foreign Ministry na sinisira nila ang yamang dagat at ang karagatan ng Ayungin Shoal. Sa halip sinisipa nila ang Pilipinas at tinawag na iligal ang pagsadsad ng BRP Sierra Madre LS-57 sa nasabing bahura.
关于你提到的第一个问题，涉及菲律宾。 O, tignan nyo mga kababayan kung ano-ano na lang ang mga sinasabi ng mga Chekwa para lang maangkin nila ang ating West Philippine Sea. Porke yung barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal, mga bulok-bulok na raw. Sinisisi daw sa dumi ng dagat. Grabe Wala na talaga silang maipupukol sa Pilipinas kundi ay ang barko na bulok na kumbaga ayan yung palatandaan na atin ang teritoryo na yun sa Ayungin Shoal. Kaya pilit nilang kumbaga pilit nilang ginagawa ng istorya para matanggal. 我想强调的是，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，是中国领土。非方船只非法坐滩仁爱礁，严重损害仁爱礁生态环境，已经被有关报告所证实。非方非法侵扰正常捕鱼的中国渔船，抢夺渔民生活物资，还自导自演所谓氰化物闹剧，完全不具有可信度，不值一驳。 关于你的第二个问题，刚才我已经介绍了中方的有关立场。关于你提到的第三个问题，中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑或恶意关联。